Okay, so hello guys. So for today's video is meron ako i-share sa inyo na bagong way na makapag-screen recording tayo to the next level. And the platform that we are going to talk about is right here already sa ating screen, which is Wondershare Demo Creator. So available ito sa Windows and Mac OS. And guys, nakalink din dyan sa description box below yung kanilang official website where you can download their software. And nandito na tayo right now. And ang sabi dito is record like a pro, edit with AIEs. Diba sa panahon ngayon, malaki na talaga ang naitutulong sa atin ng artificial intelligence, and even no sa pag-screen recording at video editing, makikita natin lahat ng mga ino-offer nito ni Wondershare Demo Creator, and talagang na-shook din ako when I first experienced this. And sa mga susunod nating video, ito na talaga yung gagamitin ko. So right now is mag-proceed na tayo dito sa ating dashboard, no. So meron tayo dito dalawang option where you can do video recorder and video editor. So magpo-proceed na tayo ngayon to explore no yung kanilang video recorder. Okay, so i-click na natin itong video recorder. And right now is we are currently dito no sa mga options on how we can record our video. So meron tayo ditong screen and camera, camera audio, and for streamers dyan na gumagawa ng gaming contents, ayan, meron din silang game, virtual avatar, and video presentation. So for now is we are going to explore no itong screen and camera. Okay, so we are already here no, sa ating screen and camera recording. And syempre, explore muna natin kung ano yung pwedeng gawin nito. Unang-una sa lahat is meron siyang selective caption na kung saan you can resize no, kung ano lang yung part ng screen yung gusto nyong i-record. Ayan, so freeform siya. And actually, meron din naman siya dito mga presets already wherein kung i-click nyo itong icon na to, ayan, so you can do full screen, custom selection. So naka-custom selection tayo kasi nagre-resize tayo. And meron din silang YouTube, TikTok, Instagram, and standard for default sizing. Okay, so for camera naman is meron tayong mga iba't ibang features din no, na available dito na kung saan you can do circle, rectangle, ayan, para makuha yung kabuuan ng background natin. And meron din tayo ditong background. For background, guys, you can do blurry and you can also remove background, diba? So, if you're doing tutorial, like dito ka sa side, para mas makuha no, yung kabuuan no, ng inyong screen is you will be able to do that as well. So, for me, I would choose no, itong circle, and then gusto ko lang sana is blurry lang yung background natin. Ayan, so parang ganyan. So, meron din siyang mga framing, guys, ha. May mga style siya like blue, kung gusto nyo medyo faded. Ay, ang ganda nito, guys. Ayan, medyo faded. Kaso parang kukunin ka na ng kalangitan. Ayan, so well anyway. Ayan, so I would choose siguro ito. Ang cute kasi, ang ganda ng color. Ito naman, guys, pwede mo naman siya ipwesto kahit saan sa screen. Do not worry kasi right after mong mag-screen recording is meron siyang multi-track recording na kung saan you can still edit yung pwesto ng inyong camera. Okay? So, ayan, other features dito sa camera will be ito, yung AI beauty filter na kung saan you can adjust naman, no? Kasi medyo OA tayo ngayon. You can adjust naman yung face slimming, yan, skin brightening. So, marami siyang mga settings dito. Actually, marami pa dyan sa baba. So, you can also disable it kung gusto mong maging natural lang. So, right now is we are going to explore na yung mga features na dito sa baba. Ayan. So here guys is you still have the option to change no yung kung ano yung recording mode mo. So screen camera and then yung resizing a while ago. So select Windows if you want to capture a specific window lang. So para kahit ma-overlap yung window na yun is hindi ma-interrupt yung inyong recording. And meron din tayo ditong recording presets which are yung mga magic tools po natin. Ayan, meron tayo smart zoom. Ay, makikita nyo naman dito sa gilid, no? Kung ano yung ginagawa ng smart zoom. Para siyang spotlight na kung saan kung nagkiklik ka, nagzo-zoom in kusa yung inyong, yung inyong cursor or yung inyong capture. And then cursor highlight. Ayan, meron din tayo ditong highlight na kung saan mas madaling makikita yung inyong cursor. And then show hotkeys no, for shortcuts and AI voice cleaner. You can also activate it during your recording session. Okay? So siguro i-disable ko muna siya for now. And right now is ipapakita ko rin sa inyo yung ating teleprompter. So yung teleprompter naman ang ginagawa nito is you can paste no, your script here para makapagsalita ka and you can read while recording tapos hindi siya obvious. So ganito yung ginagawa no, ng mga newscaster para mas maganda yung pagde
dine-deliver nila ng kanilang script, hindi sila nabablanko, na may mental block. Babasahin lang nila yung kanilang script and there you go guys. Itapat nyo lang to malapit sa inyong camera and makakapagbasa na kayo. Like you are talking directly no sa nanonood, na hindi obvious na may binabasa ka. Meron din siyang AI option dito no, na kung saan tutulungan ka ng AI to create your own script. Okay? So, ayun, you can also import text, no, kung meron ka nang nakagawa, no, na script already. Okay? That's it for teleprompter feature. And right now, explore natin itong mga nasa side. Of course, ito yung mga devices. Like for example, if you want to use other camera, ayan, for microphone din, ganon, and for speakers. So, you also have the option to disable, guys, the camera. Ayan, so, and also, i-mute din yung mic natin and yung ating system audio. Okay? So right now is dito naman tayo sa settings. So for the settings naman is meron tayong general, yung file location kung saan mapupunta yung ating ni-record no, na screen recording. And then for the video naman, for frame rate and encoder settings. Webcam guys, here guys, I would recommend na palitan ninyo yung resolution to 1080p para mas high quality yung inyong video recording for your camera. Kasi if I'm not mistaken, nung bago ka lang ginamit itong si Wondershare Demo Creator, hindi talaga siya naka 1080p. So babaguhin nyo yun guys para mas maging HD, okay? So for the frame rate for your camera is 30 FPS, and then for the shortcut naman, you can also personalize no kung ano yung mas convenient sa inyo. Ayan, so pwede nyo siyang bago-baguhin. Okay? So right now is magre-record na tayo and ipapakita ko sa inyo yung kanilang whiteboard feature. And yeah, so let's just press on start recording. And yeah, may pa-countdown siya and so nagsisimula na po yung recording natin in this portion of our screen. Yun nga lang is hindi nakikita sa mismong video recorder ko na ginagamit yung settings. I mean, yung mga options pa na pwede natin gamitin. So actually, it's placed here. Siguro mag-provide na lang ako ng screen capture na kung saan makikita ninyo yung settings. Pero for now, i-describe ko na lang siya sa inyo. So meron tayo ditong whiteboard feature na kung saan you can draw lines no sa inyong screen. Ayan. So, 'di ba ang astig? And meron din siyang eraser button na kung saan instantly may erase lahat ng tinuro ninyo or yung inyong dinrawing. Meron tayo ditong square, meron din tayo ditong circle. You can also change the color if you like. Ayan. So, meron din tayo ditong pen tool. Yan, pen tool. And meron din tayong highlighter, just like this one. Kunyari, may specific words kayo na gustong i-highlight. Ayan, no, diba? And then, meron din tayo ditong arrow option, just for example, tapos na kayong mag-illustrate. And meron din tayo ditong eraser. Ayan, kung meron kayong gustong erase lang no, na specific drawing na ginawa ninyo. Or you can also instantly delete everything. Ayan. So, if you want to illustrate ng mas malinaw exclusively, you have here also the whiteboard option na. Dito guys, magiging white lahat ng inyong screen. So meron siyang literally no, whiteboard, and dito is makakapagsulat na kayo ng malinaw and clear. Walang ibang background sa likod. So, ayan, you can also close it. And you can resume, nandyan uli yung drawing po ninyo. Okay? So, ayan, yun lang naman yung option na meron tayo dito while we are recording sa ating Wondershare Demo Creator screen recorder. And once we stop our recording, ayan, in-stop ko na siya, may lalabas dito na preview recording. Ayan na siya. Ito na yung kanina na ginawa natin. Okay? So, ayan. And right now is magpupunta na tayo sa kanilang advanced editing for us to explore na yung kanilang video editor. Okay, so here we are right now. As you can see, we have here our project a while ago and ida-drag lang natin yan dito sa ating screen. Okay, so there you go guys. Ito na yung hitsura ng ating project. And makikita nyo dito sa baba na nahiwalay niya lahat ng mga elements no, sa ating ni-record a while ago.
just like our camera. Ayan, gaya na sabi ko a while ago, hindi pa final talaga yung mismong pwesto ng camera ninyo because you have the option to change positions, no? Kung saan nyo gusto ilagay yung inyong camera. Just like for example, kung nandito ka and meron kayong kailangan ipakita sa background, hindi nakita dahil nandito yung camera ninyo, pwede nyo ilipat. So yun, no, nakakatawa kasi sa ginagamit ko currently right now is kung ano lang yung position ng camera ko, kung ano yung ni-record ko siya, yun pa rin siya hanggat sa pag-edit. And sa result, yun pa rin. So, nakakalungkot, diba? Pero this time is mas pina-upgrade. You can move kahit saan, no? Yung mga elements na ginamit ninyo sa inyong screen recording a while ago. And other elements that we have is, which is our microphone, blur background, and then yung cursor highlight. Okay? Right now is we are going to explore some more features here sa side. So, ipapakita ko lang sa inyo ng mabilisan. Just like ito, yung library natin, yung mga recording na ginawa natin before. And then, sa templates, guys, is, ayun nga, gaya ng sabi ko, perfect ito sa mga gumagawa ng mga courses, yung mga teachers natin na umaasa rin, no, sa paggawa ng mga presentations. So, meron din sila yan dito sa templates. And meron din sila mga available backgrounds wherein you can also search more resources online. So, hindi lang natatapos dito. Dahil sa online is meron ka rin access, no, to use other materials, no. So, meron din sila ditong annotations that you can use, mga elements, text, art text, ayan, dialogue and shapes. Lower third, ayan, ginagamit ito lalong-lalo na sa mga content creation. So for video effects, guys, is meron din tayo ditong AI portrait, green screen, blur background, mirror, AI object remover, oh, diba? May mga ganun pa pala. So, nakakatuwa to. So let's say, for example, we are going to use AI portrait for our video right here. So, let's try AI portrait. I-drag natin siya going here sa ating camera. Ayan. So, sa AI portrait, makikita ninyo that kahit nandiyan yung framing is nakikita pa rin yung background sa likod. So, you have the option to change thickness, ayan, and edge feather para mas maging smooth yung background removal. So, I would prefer to use AI portrait instead of yung kanina, a while ago, yung background remover while we are screen recording. Mas maganda ito kasi mas smooth yung background natin. So, pwede nyo na lang tanggalin siguro yung framing sa screen recording nyo a while ago. So, para mas exclusive, no, na talaga ma-remove yung background sa inyong camera. Okay? So, ayan, yan yung AI portrait. And other stuff, guys, hindi ko na siguro ipapakita sa inyo. You have the freedom to explore once you download Wondershare Demo Creator. And for audio effects, ito, isa sa mga nalilibang ako dahil marami silang mga iba't ibang audio effects dito, like yung AI voice cleaner, AI denoise, voice changer, vocal remover, and voice effects. So, let's have this AI voice changer. So, ang gagawin nyo lang is i-drag nyo lang siya dito sa voice element. And then, ayan, meron tayo dito mga iba't ibang voices na available na kung saan pwedeng palitan yung mismong boses ninyo, di ba? Nakakatawa siya. So, maganda to sa mga gumagawa rin ng mga YouTube automation for their contents, yung mga faceless video, so pwede yon. And other stuff, guys, like comedy, ganon. So meron tayo dito mga iba't ibang categories like narrative, so pakinggan natin. Wondershare, Creativity Simplified. Wondershare, Creativity Simplified. Ayan, so may mga iba't ibang categories and ikiklik nyo lang. Wondershare, Creativity Simplified. Ikiklik nyo lang para ma-preview ninyo, no, yung mismong boses. Wondershare, Wondershare. Wondershare. Ayan, so Wondershare, Creativity Simplified. Okay, so there you go. Yung mga categories, narrative, news broadcasting, child, social media, and educational. So yun yung mga voice changer, guys, na available dito, no, sa Wondershare. And dito sa Demo Creator. And then next is for the cursor effects naman sa mouse po natin is you have here the option to change, no, yung cursor natin. Ito yung isa sa mga feature na gusto ko, which is yung cursor magnify. Kasi syempre, di ba, I'm doing tutorials sa screen natin and minsan you're using your phone and napakaliit na ng screen, no? At medyo mahihirapan kayong i-determine kung ano ba yung kiniklik ko. So, i-drag nyo lang itong cursor magnify dito sa mismong film po natin or yung track ng cursor highlight. And as you can see, guys, ayan o, di ba? So, makikita ninyo na nazo-zoom in
agad-agad yung mismong kiniklik natin or yung placement ng ating cursor. So, nakakatawa siya, diba? Meron siyang ganong klaseng feature. And, meron din pala tayo ditong pan and zoom, bukod dun sa cursor highlight, kung ayaw nyo yung ganyang style. Meron din tayo ditong smart zoom. Ayan. So, this is with the help of AI na kung saan madedetermine yung direction no, ng ating cursor kung saan man tayo tumuturo. Like, kung cursor AI, let's proceed here. So, may kita ninyo na agad na-highlight na, no? Ito yung mga direction. It is actually adjustable yung duration ng pag-zoom in. So, let's try to watch it. Lines, no? Sa inyong screen. Ayan. So, diba? Astig? So, ganun. And meron din siyang eraser button na kung saan instantly may erase lahat ng tinuro ninyo or yung inyong dinrawing. Meron tayo ditong square. Meron din tayo ditong circle. So, yun yung AI Smart Zoom, guys, na feature ni Wondershare Demo Creator. Pero kung kunyari, nalilikutan kayo masyado sa AI, kasi syempre kung nakadepende lang naman siya sa ginagawa ng cursor po ninyo, meron naman tayo ditong option to do it ourselves or manually. You can do pan to bottom right, pan to bottom left, ganyan. And adjustable siya, guys. Ayan, no, tingnan nyo. Okay? So, meron tayong ganong klaseng option. And next is for the transitions. So, this works para sa mga may cut scenes no, ng ating mga track. Most especially sa mga role-playing, ganyan. So, meron tayo ditong mga transition effects. So, meron tayo ditong mga pang-fantasy, ano, creativity, mga pasabog, 'di ba? So, maganda to sa mga gumagawa ng projects sa school. Kasi mga projects sa school ngayon, shooting, 'di ba? Gagawa ng filmmaking, ganon. So, ayan. And next is brand kits, just in case that you already have your brand, most especially if you have a YouTube channel or other social media na meron kayong personalization sa inyong contents. So, you can definitely use no itong mga brand kits para agad-agad na naka-default na, naka-ready na agad yung inyong format. Okay? So, for stickers, guys, ayan. So, mga ginagamit ng mga content creators, subscribe, ganyan. So, you can also search for more resources online. For audios, guys, ayan. So, ginagamit ito ng mga content creators. Audios and sound effects, most especially, no, yung mga tawa, computer, mga chimes. So, available na agad yan dito sa Wondershare Demo Creator. And for effects packs, where you can purchase online, yan, pwedeng-pwede nyo pang idagdag yan dito sa inyong Wondershare Demo Creator. So, let's explore, no, yung mga other features pa na meron dito. Let's say sa ating camera, ayan, meron tayo dito mga magic tools. So, dito sa magic tools is kahit naka-ganyan na tayo, guys, is pwedeng-pwede pa nating palitan yung background, no, ng ating screen. So, let's say, for example, you're in a library, ayan, so may mga presets sila ditong location. So, maganda to, guys, pag biglaan kayong may recording tapos hindi maganda yung background ninyo. So, you can definitely change, no, yung mga background po natin. And, other stuff, guys, meron din sila ditong AI beauty filter, just in case na, ay, nakalimutan ko mag-beauty filter a while ago. So, pwede nyo pa rin siyang ihabol dito sa editor po natin. And meron din silang green screen kung meron kayong provided na chroma effect, no, sa background po ninyo. Pwede nyo rin gamitin yan. Okay, so for video option, ayan, yung mga basic, no, na settings like scale, rotation, yung mga opacity, mga placement ng ating element. Okay? For animation naman, guys, ayan, meron din tayo ditong mga in and out effects. Okay? So those are the options, guys. And explore pa natin kung ano pa yung meron sa mismong elements natin sa likod. Okay, so let's explore some more effects dito sa cursor highlight. So, meron din tayo dito magic tools. So, naka-disable naman, guys, no, yung pang background. So, this is available lang sa ating camera. And for cursor, guys, you can change colors, no, kung anong gusto yung kulay ng inyong cursor, opacity, area, and cursor magnify. Ito yung kanina. You can still personalize kung gaano ka zoom in and zoom out yung nilagay ninyong effect a while ago. And then, next for the video, ayan. So, for the video, ito lang naman talaga yung basic. And audio, guys, here you can adjust the volume, sound balance, fade in and fade out. Okay? So dito naman tayo sa track ng ating audio. So for the magic tools, meron tayo ditong AI denoise, voice cleaner, and yung voice changer na ginamit natin a while ago. And for the audio naman, guys, ayan, yung volume lang din naman, sound balance, fade in, fade out, and yung new speed. Okay? So right now is isa sa mga gusto kong feature na ipakita rin sa inyo dito is yung kanilang subtitles
subtitle generator with the help of AI. So makikita natin yan dito sa feature sa baba. Ayan, add subtitles. I-click lang natin yan and then may lalabas dito sa gilid na mga several options. So here, you can do auto subtitles, import subtitles, and manual subtitles. So I would recommend for you to try yung auto subtitles kasi with the help of AI, madedetect yung mismong sinasabi natin. At ang maganda pa dyan is merong Filipino. Ayan, may Filipino siya, guys. Hindi na natin kailangan humiram ng language sa Malay para lang makapag-auto subtitle. So dito is meron ng Philippines talaga. Automatically identify and highlight keywords. So pwede din natin yan i-click, no, para magamit sa animation later on. So let's click on start if you want to transcribe yung ginawa nating video a while ago. Okay, so ayan guys, right after nating maghintay sa pag-generate ni AI ng ating subtitles, it is already here guys. Ayan provided na po yung ating script, yung mga sinabi a while ago na transcribe na niya. So nakakatuwa, 'di ba? Kasi hindi niyo na kailangan mag-hire pa ng transcriber at nakatipid kayo sa pagpasahod. And with the help of AI is you already have here yung mismong sinabi niyo a while ago. And in Tagalog yan guys, you can do Taglish. So natedetect yan nito ni Wondershare Demo Creator. Okay, pero just in case lang that you have mentioned like names or brands na iba yung spelling, better make sure na i-check pa rin natin yung mismong contents, and you can also edit naman yung ating sinabi. Alright? So right now is let's try to explore some more settings dito sa ating subtitle na kung saan you can personalize kung anong font yung gusto nyong gamitin niya, yung size, line spacing, letter spacing, shadow, borders, and background. And you can also enable yun nga yung background po natin, and then rotation. And meron naman sila dito mga animated like mga preset na. Ayan. So, meron tayo ditong ganyan, guys. And auto-animated subtitles. Let's try to click on it. And then, for settings, guys, let's have other mga fonts na available. So, makikita nyo naman yung preview mismo dito sa gilid kung ano yung font na gusto nyong gamitin. Ayan. So, ayan. Mas maganda to guys, diba? Medyo mas malaki siya. And for font size, pwede nyong paliitin, palakihin pa. Meron din tayong highlighter, just like this one. So, diba nakakatuwa kasi pag pinalaki nyo yung text, mismo siya na yung mag-a-adjust kung ano yung ipapakita niya sa screen. So, hindi apektado yung arrangement nito nung mga tracks ng ating ng ating subtitles pag pinalaki niyo yung subtitle po natin. So, ang ganda nito, magagamit ko to guys. I swear in the future videos po natin is mas mapapaganda pa natin at mas malinaw yung ating contents in the future. Dahil dito sa subtitles. So, for animated, guys, you can still choose iba't ibang, mga animation. Ayan. So, pwedeng-pwede ninyong gamitin yan. Ayun, hindi na tayo magmano-mano dahil may ganito na tayo. Alright, so I guess that would be it, for our subtitle feature dito sa Wondershare Demo Creator. And right now is we are going to explore some more pa dito. May mga settings pa tayong available. So, meron tayo ditong crop, split, for you to trim videos, mark. And then, if you want to do on the spot voiceover, pwede rin yan dito, guys. And magagawa kayo ng bagong track dito sa baba, sa ating workstation. And then, next is meron din tayong annotations, text if you want to provide or add text lang, on the spot while you're editing. Ito, a while ago, yung ating subtitle. And meron din sila, by the way, text-to-speech, na kung saan magta-type kayo ng text and then i-voice over yon ng AI. Ayan, meron din tayong ganyan, text-to-speech. And pipili rin kayo kung sino yung gusto nyong magsalita dyan. Okay? And once na natapos ninyo yung gawa ninyo, ma-add siya as track dito sa workstation po natin. So, I guess that would be it, sa ating mga feature pa dito sa Wondershare Demo Creator. And if you have any questions and concerns, sa paggamit nitong software na ito or editor na ito, you can refer to the comment section below para masagot natin yan. Oo. Dahil ako rin mismo is in-explore ko pa itong si Wondershare Demo Creator. Okay?
Sa'yo lang naman guys, and all I can say is napaka-convenient and napadali nito yung mga trabaho no, ng isang content creator, ng mga coaches na gumagawa no, ng mga contents and courses. So this is 100% recommended guys na itry nyo rin para ma-experience nyo yung ganitong klaseng content creation para mas mapadali lahat ng mga trabaho po natin. Ayan, so again, you can refer to the link in the description box below for you to download Wondershare Demo Creator. So yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video, and kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So, have a nice day. God bless and goodbye!